Ito mga kababayan, kahit daw na may kinakaharap na impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte ay tumataas pa rin po ang approval ratings kay BP Sara Duterte. Kahit may impeachment po si BP Sara Duterte. Ang sabi po dito, para kay Ukta Research President Ranjit Raye, mahirap sagutin ang komplikadong tanong na ito kung pagbabasihan ang pulso ng publiko sa pre-election surveys. Sa kanyang eksklusibong panayam kay The Philippine Star Editor-Chief Ami Pamintuan, pinunto rin niya ang mataas na trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment nito. Grabe mga kababayan, biruin niyo po. Kahit na may impeachment si VP Sara Duterte, tumaas o mataas po ang approval ratings o trust ratings ni VP Sara Duterte. Trust ratings and approval ratings po ni VP Sara Duterte ay tumataas po kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Grabe po. Dito po, ano na po ito talaga ang nagsabi po dito, yung president ng UKTA po. Yung UKTA Research, si Ranjit Raye. Siya na po mismo ang nagsabi na kahit po o sa kabila ng impeachment nito ni VP Sara Duterte ay tumataas pa rin po ang approval at trust rating ni VP Sara Duterte. Ganun po kalakas si VP Sara Duterte, lalong-lalo na siguro kung wala pong kinakaharap na impeachment si VP Sara Duterte. Sigurado po mas mataas pa po ang trust rating ni VP Sara Duterte kahit sa kabilang paninira ng mga kalaban sa kanya, mataas pa rin ang approval ratings at trust rating kay VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, kay Pangulong Bongbong Marcos ay pababa ng pababa. Grabe po mga kababayan. Grabe po talaga ang nagtitiwala at nagmamahal kay VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. At saka lalo na ngayon, sinabi po ni Senador Amy Marcos na ang gobyerno ngayon ay hindi po Bongbong Marcos o hindi po Marcos ang gobyerno ngayon kundi Romualdez at Aranita. Kung sabaga, ang nagpapabalakad o namamalakad sa Malacanang ay hindi po si President Bongbong Marcos kundi Romualdez at Aranita po. Wala na pong iba kundi si Martin at saka si Lisa po. Yun po ang ibig sabihin ni Senador Amy Marcos. Kaya lalong tataas po to ang trust rating at approval ratings ni VP Sara Duterte. Grabe po. Kaya sigurado na po, pag makakatakbo po si VP Sara Duterte sa 2028, sigurado na pong panalo dito. Sigurado na po. At kapag tumakbo yan si Martin, wala yan. Kulilat yan. Siguradong kulilat yan. Sa kangkungan po yan. Pupunta sigurado. Grabe po ang nagmamahal kay VP Sara Duterte. Napakarami pong nagmamahal kay VP Sara Duterte. Kaya ganun na lang po kataas ang trust rating niya at approval ratings sa UKTA. UKTA na po mismo nagsabi niyan, kaya bilib siguro itong presidente ito kay VP Sara Duterte. Biruin mo naman, biruin mo naman, sinabi niya dito, mataas na trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment na kinakaharap nito. Di ba? Kasi nga po, mahal na mahal po ng taong bayan si VP Sara Duterte dahil ang taong bayan naniniwala na kay VP Sara Duterte po ang pag-asa ng bansa kapag nagiging presidente po siya o nagiging pangulo siya ng bansa kapalit ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 dahil siguradong mananalo po yan si VP Sara Duterte. Sigurado po yan. Wala pong makakatalo dyan. Kaya ganun na lang po ang takot ng mga kalaban kapag makakatakbo si VP Sara Duterte sa presidential election sa 2028. Kaya ngayon pa lang sinisiraan na po nila si VP Sara Duterte at pinapabagsak na po nila. Kaya gusto po nila hindi makatakbo si VP Sara Duterte sa 2028. Kaya ngayon ini-impeach sila. Kasi kapag natalo si VP Sara Duterte sa impeachment, hindi na po siya makakatakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. Hindi na po siya pwedeng sumali sa politika kapag matatalo po siya. Pero kapag mananalo po ang mga kaalyado ni VP Sara Duterte na mga kongresista o tumatakbong kongresista at mga senatorial line-up nila ng PDP Laban, ay sigurado po yung impeachment na hinahain ng Duterte party list na hindi pa po tinatanggap dahil wala po daw yung si Velasco na dapat tatanggap sa impeachment complaint,
Sigurado po, uusad po yan kapag nananalo po ang mga kaalyado ni VP Sara Duterte. Uusad po yan. At dyan na po natin makikita ang kaba ng mga kalaban ni VP Sara Duterte. At kapag umusad yan, sigurado po marami pong kakabahan dyan. At marami na po siguradong maghahanda na dyan at magbalot-balot na. Magre-ready na po in case na matalo si President Bongbong Marcos sa impeachment. Kung uusad po yan. Kung uusad po at kung tatanggapin ng Kamara yung complaint. Diyan na po talaga magkalaman na marami na pong babaliktad dyan. Maraming babaliktad dyan pag mananalo po yung mga kaalyado ni VP Sara Duterte. Sigurado po yan at kapag nakikita nila na tagilid po si President Bongbong Marcos sa impeachment, sigurado maraming babaliktad dyan. Dahil kapag hindi sila bumaliktad, alam nila po ang mangyayari dyan. So ganoon lang po mga kababayan, grabe po. Kahit po maraming kinakaharap si VP Sara Duterte, tumataas pa rin po ang approval at trust rating ni VP Sara Duterte. Kaya ganun po kamahal ng taong bayan si VP Sara Duterte. Mga kaigsonan ako dinhi sa Caracas, Cebu, sa Kabitukan, sa probinsya sa Cebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.